So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Maverick Racing Factory Bustos branch para sa update natin. At nakita rin natin dito sa personal itong Suzuki Raider R 150 Fi. Ito yung standard version. Kung last time nakita natin yung Pro, ito naman yung standard version. Pero alamin natin yung presyo. Ngayon 2026 kung sulit pa rin nga bang bilhin. Alamin na rin natin yung specification, bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Ayos na ayos yan. So yun ang mga best, no? Dito sa may Maverick Racing Factory Bustos branch, nakita natin yung Suzuki Raider R 150 na Fi. Okay, ito yung new version at talagang mapapansin natin dito. Napaka-sporty looking ng motorcycle talaga na to. Okay. So, napupugian pa rin ako sa kanya kahit sabihin natin na nagdagdag na doon sa front view, doon parang palikpik, tapos nilabas na nila yung signal light na nandito sa side na to. Ang laki ng signal light niya. 'Di ba? Parang pang big bike yung datingan. Tapos naka-halogen bulb. Okay? So, yun yung dagdag sa kanya. Tapos meron tayong palikpik na rito. 'Di ba? Mga pang professional racer na yung datingan niya. Kaya iba kasi naglalagay pa ng mahaba rin. Okay, 'di ba sa mga big bike? Ganun yung napapansin natin. Tapos meron na rin tayo dito ang compartment. Yan. Sa Pro version, meron ding compartment. Tapos ang pinagkaiba nito, ito kasi is disusi pa din. Okay? So, kung gusto niyo ng keyless, yung Pro. Pero iba yung headlight nun. Tapos yung kanyang panel gauge is naka fully digital pa rin. Pero maliit lang yung part na to compared dun sa Pro version na malapad. Okay? Handlebar niya is same pa rin naman sila. Sa kanyang upuan, ito talagang patulis eh. No? Yung dating ng kanyang upuan. Dito sa side na to or dito sa OBR, medyo manipis na yung kanyang foam. Ito naman sa ating Raider, no? Raider na nga siya, no? Sa Rider is makapal yung foam, malambot din naman. Okay? So, yan yung ating upuan. Ayan. So, compartment niya, wala tayong compartment, pero pwede tayong maglagay ng mga papers, pero nasa gas tank nga lang. Okay? So, yun yung napansin natin dito. Sa kanyang mugs, meron tayong kulay orange dyan. Dito rin sa likod, naka-disc brake sa harap at likod. Okay, yung specs nito talagang sobrang sulit pa rin naman talaga yung specs niya. So, pinagkaiba lang naman nito, may mga specification siya na wala dun sa Pro. Okay, so forma tsaka bilis, halos pares lang din naman. So, upuan natin para sa 5 to nakagaya ko. Okay, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Ayan. So, upuan natin. Try natin upuan. Abot ba ng 5 to nakagaya ko? Itong motorcycle na to. Ayan. Kita niyo naman yan. Oh. Tingkayad tayo dito, pero manageable siya. Parang ano lang naman tayo rito. Hindi naman tayo yukong-yuko. Okay? Sa clutch niya, sobrang lambot. Tapos, yung kanyang front brake, smooth lang din. Yung shock niya talaga dito. Ito, i-rate natin yung shock nila. Okay, dahil nga nagre-rate na tayo ngayon. Ang rate ko dito sa shock is
Aha. Mga 9.5. Okay, hindi pa siya ganun ka-perfect pero mga 9.5 para may improvement pa sa susunod, diba? Turning radius niya malawak oh. Dito rin, malawak din. So, iba yung itsura nung kanyang T-post, no? Iba yung sa Pro at iba rin yung dito. Okay? So, pinagkaiba dito naman sa side na to. Kung sa Pro, iba yung design dito, iba rin yung design niya. Ayan. So, sa Pro, walang palikpik na ganito. Yun yung napansin natin. Tapos sa upuan, yan. Maganda yung upuan. So, maganda talaga ito sa lubak. Pati yung likod, oh. Sa likod, siguro, ang rate ko dito, 7.5. Yung, ano niya, 7.5 out of 10. Okay, yun yung rate niya para sa akin. Okay? So, ayan, sa forma, sa ganda ng itsura na ito, napaka-sporty looking ng motorcycle na ito. Sa tingin mo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At kung gusto nyo bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin or pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na Maverick Racing Factory na branch dyan sa lugar na. Okay? So, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. So, ito pa rin ba ang hari ng underbone? Comment niya yan. So, center stand natin, medyo mabigat yung motor kapag si center stand, may pagka mabigat siya. Kaya kung hindi ka sanay sa mabigat na motor, is kailangan natin mag-workout. Pero yung center stand, magaan. Ayos!